Gumagana pa kaya to? Ayun! Sa loob ng 70 taon, hinubog ng kasaysayan ng ating bansa. Mula sa pagkakatatag ng ikatlong republika matapos ang digmaan hanggang sa pag-usbong ng demokrasya sa ikalimang republika. Magandang umaga, ako po si Jessica Sago at sa ulat na ito ating susuriin ang kasaysayan ng Pilipinas. At ako si Kabayan Noli Ticalio. Kabayan, sa bawat administrasyon ay may tagumpay. May mga pagkukulang. Ang tanong, natuto ba tayo sa kasaysayan? Narito tayo sa taong 1,000 taon, siyam nakaraan, 46, isang bansang bagong laya, ngunit sugatan pa mula sa digmaan. Sa ilalim ni Manuel Rojas, kasama si Elpidio Quirino, sinimulan nila ang rehabilitasyon ng Pilipinas, ekonomiya, infrastruktura, at pamalaan. Simula ito ng ating kalayaan at ng ating pananagutan bilang isang malayang bansa. Ipinatupad ang mga patakarang pang-ekonomiya tulad ng Belt Trade Act at Parity Amendment. Dagdag sa $25 milyon na loan galing sa US at $10 milyon mula sa United Nations Relief and Rehabilitation Administration na nagbigay tulong pinansyal, ngunit kaakibat nito ay napanatili pa rin ang impluwensya ng Estados Unidos sa ekonomiya. Kaya't sa muling pagbangon, ang katotohanan na natili ang kahirapan at hamon sa tunay na kalayaan ng ekonomiya. 1,948 matapos ang 2 taon na pamumuno at pagpanaw ni Rojas. Naging Pangulo si Elpidio Quirino, kasama ang kanyang Vice Presidente na si Fernando Lopez. Ako si Elpidio Quirino, ika-6 na Pangulo ng Pilipinas. Tinatanggap ang tungkuling ito ng buong puso at paninindigan para sa sambayan ng Pilipino. At ako naman si Fernando Lopez, ang Vice Presidente ng administrasyong ito. Handang umalalay para sa pag-unlad ng bansa. Kami ay naniniwala na ang susi sa pag-unlad ay isang matatag na ekonomiya, kaya't palalakasin pa namin ang institusyon, infrastruktura at ugnayan sa ibang bansa para makamit ang kaunlaran. Pinangunahan niya ang pagpapaunlad ng ekonomiya sa pagtatag ng institusyong ACCFA at PACSA, mga infrastrukturang kabilang ang dams at proyektong pang-enerhiya tulad ng Maria Cristina at ang Buklaw Dam Project, at pinalakas ang ugnayang panlabas ng Pilipinas sa pamamagitan ng Boys Town of the Philippines. Ngunit nabayaran ng kanyang administrasyon ng katawalaan at pagkabigo sa pagresolba ng Hukbalahap Insurgency. Administrasyong Quirino Lopez nahaharap sa paratang na graft, korupsyon at surplus property na nagkakahalaga ng humigit kumulang $50 milyong. Totoo ba to? Quirino Lopez scandal? Rian, tara nga dito, tingnan mo to. Teka, ano yun? Ano? Quirino and Lopez embroiled in graft case? Ano po masasabi niyo sa usabi niyo? Sa 1,000 taon, 953, naalal si Ramon Magsaysay kasama si Carlos P. Garcia bilang Vice Presidente. Ang pamahalaan ay para sa tao. At para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Sa kanyang pamumuno, nabawasan ang Huk Rebellion
Binuksan ang Malacanang sa publiko at itinatag ang Southeast Asia Treaty Organization, Laurel-Langley Agreement at Social Security System. Kabilang din dito ang Land Tenure Reform Act upang solusyonan ang agrarian problems. Tinaguri ang man of the masses. Muling nabuo ang tiwala ng mamamayan. Isang mahalagang hakbang tungo sa matatag na pamahalaan. Matapos ang pagkamatay ni Magsaysay noong ika-17 ng Marso, 1957, naging Pangulo si Carlos P. Garcia, kasama si Diosdado Macapagal bilang Vice Presidente. Pilipino muna! Ipinatupad ang Filipino First Policy, Austerity Program at Bolen-Serrano Agreement na nagbigay prioridad sa mga negosyong Pilipino. Dito nagtuloy-tuloy ang mga hakbang na naglalayong sa pag-unlad ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Ang administrasyon ni Diosdado Macapagal kasama si Manuel Pelaez ay nagpatuloy sa reforma noong 1,000 taon, 1961. Panahon na para sa pagbabago. Isinulong niya ang The Control Program, paggamit ng Filipino sa mga opisyal na dokumento, Agricultural Land Reform Law, pagkamkam muli ng Pilipinas sa Sabah, pagsali sa Mafilindo, at paglipat ng araw ng kalayaan sa ika-12 ng Hunyo. Ito'y nagbigay daan sa bagong direksyon para sa bansa, sa kultura at ekonomiya. Noong 1965, nahalal si Ferdinand Marcos kasama si Fernando Lopez bilang Pangulo at pangalawang Pangulo ng Pilipinas. I hereby declare the Philippines under the martial law. Noong 1972, idineklara ang batas militar. Bagamat may mga proyektong pangkaunlaran, nagdulot ito ng malawakang paglabag sa karapatang pantao, paglaki ng utang panlabas, at paglala ng krisis sa ekonomiya. Ako si Mel Changi, nag-uulat para sa Salaysay Studio. Balik sa'yo, Kabayan Noli. Salamat sa iyong ulat, Mel. Libo-libong Pilipino ang inaresto, pinahirapan at nawalan ng kalayaan sa mga panahon na ito. Matapos ang controversial na halalan noong 1,000 taon, 1986, nanawagan si Corazon Cory Aquino. Kung walang katarungan, huwag tayong makiisa. Sa mapayapang paraan, ipakita natin ang lakas ng taong bayan. Noong ika-16 ng Pebrero, 1,000 taon, 1986, nagtipon ng mahigit 3 milyong Pilipino sa Luneta sa tagumpay ng bayan. Nagsimula ang People Power Revolution noong ika-22 ng Pebrero matapos bawiin ni na Defense Minister Juan Ponce Enrile at General Fidel Ramos ang suporta kay Marcos. Sa pamamagitan ng Radio Veritas, nanawagan si Jaime Cardinal Sin sa taong bayan na pumunta sa EDSA upang suportahan ang mga sundalo. Mula ika-23 hanggang ika-25 ng Pebrero, patuloy ang pagdagsang ng milyon-milyong tao sa EDSA, isang mapayapang laban para sa kalayaan. Higit 3 milyon ang nagtipon mula Ortigas hanggang Cubao. Sa huli, nanaig ang kapangyarihan ng mamamayan. Isang mapayapang revolusyon ang nagpatalsik sa diktadura at nagbigay daan sa pagbabalik ng demokrasya sa Pilipinas. Noong 1,000 taon, 1986, bago matapos ang People Power Revolution, nanungkulan si Corazon Cory Aquino bilang Pangulo kasama si Salvador P. Laurel bilang Vice Presidente at naibalik ang demokrasya ng Pilipinas. Agad niyang pinalaya ang mga bilanggong politikal, ibinalik ang writ of habeas corpus at binuksan muli ang Malacanang sa publiko.
Nakita ng taong bayan ang marangyang pamumuhay ng mga Marcoses bilang simbolo ng labis na kapangyarihan. Like Abraham Lincoln, I understand that force may be necessary before mercy. Like Lincoln, I don't relish it. Yet I will do whatever it takes to defend the integrity and freedom of my country. Ipinatupad ang Freedom Constitution, sinundan ng pagbuo ng 1,000 taon, 987 Constitution Bill of Rights laban sa torture, pangabuso, checks and balances, Commission on Human Rights, malayang halalan. Ngunit hinarap ng administrasyon ng malalaking hamon, malaking utang panlabas, mga tangkang kudeta, lindol, at pagputok ang mga pinatubo. Sa kabila nito, patuloy pa rin naman ang reformang Comprehensive Agrarian Reform Program at pagbawi ng ill-gotten wealth. Many conditions imposed on the previous government that stole the $26 billion debt continued to be imposed on us who never benefited from it. Yet ours must have been the cheapest revolution ever. I have said that we shall honor it. Ako, sa Atom Araimo, nag-uulat para sa Salaysay Studio. Balik sa'yo, Kabayan Noli. Salamat sa iyong ulat, Atom. Sa pamumuno ni Aquino, muling naitatag ang mga demokratikong institusyon. Patunay na ang lakas ng bansa ay nagmumula sa pagkakaisa ng mga mamamayan. Sumunod ang iba't ibang administrasyon. Fidel V. Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte at ang kasalukuyan nating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bawat administrasyon ay nag-iwan ng bakas, mga tagumpay, pagkukulang at mga aral. Sa paglipas ng panahon, nananatiling buhay ang diwa ng demokrasya. Hinuhubog ng kasaysayan, pinagtitibay ng karanasan, at patuloy na ipinaglalaban ng sambayan ng Pilipino. Ako si Karawit David. Ako po si Jessica Sago. Kabayan, ako si Noli Decalio. Handang maglingkod, makialam at manindigan. Para sa bayan, dahil ang kasaysayan Ay di nagtatapos at ipagpapatuloy namin. Ito ang Salaysay Studios! Tapos na. Sa bawat yugto, may liwanag at may dilim. Kung hindi tayo matututo, uulit lang ito. Ang kasaysayan ay gabay sa ating kinabukasan. Sa mga kaganapan ngayon, naway gabayan tayo ng poong may kapal at ng mahal nating Pilipinas upang hindi na maulit muli ang mapait na pangyayari ng kasaysayan.